Sherry, gusto ko maniwala sa'yo, pero ayoko na magmukhang tanga. Sawa na ako magmukhang tanga eh. Alam ko, pero... Please give me another chance. Please, para mapatunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Okay? Nasaktan ako. Nasaktan ako sa lahat na nangyari sa ating dalawa. Alam ko. Ang dami na rin nating sinayang na taon. Hanggang ngayon ba magiganto pa rin tayo? Titiisin pa rin ba natin ang isa't isa? Hanggang ngayon, yung sugat na ginawa mo, hindi pa rin gumagaling. Sige, sige. Dahan-dahanin natin. Hindi kita madadaliin. Pero sana, kahit konti naman, bigyan mo akong buwang dyan sa puso mo. Para sa akin. Hindi ka naman nawala sa puso ko, seryo. Ano man ang gawin ko, hindi kita maalis sa isipan ko, sa damdamin ko, at sa puso ko. Hindi ka na ba magsasalita? Wala na ako sasabihin. So, okay na tayo. Okay na tayo. Mahal kita, walang hanggan, ibigin ka, ikaw lamang, itatangi ko kailanman, hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko, ang puso ko'y tanging sa'yo, sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, wala nang iba. Tulog na si Rosita. Mabuti naman. Ang dami ko kasing ginawa sa opisina tapos tuloy na ako din sa ka-dinner ko. Kamusta naman? Alam mo ba na ka-dinner ko dapat yung kapatid ko sa ama? Oh, Kaso mo parang nagbago yung isip niya. Hindi niya kami sinupot ni Tia Esperanza. baka naman natakot lang siya. Siyempre, hindi pa niya alam kung nararamdaman niya pag makita ka niya. Baka hindi pa siya handang magpakilala sa'yo. Siguro nga, hindi nang hinala namin eh. Ikaw, handa ka na ba? Ewan ko, pero excited ako. Gusto ko makita kung anong itsura niya, kung kamukha niya ba yung nanay niya o kamukha niya yung tatay namin. Pero syempre, natatakot din ako. Mamaya kasi, hindi niya ako matanggapin ng kapatid niya. I'm sure at first maaaluf lang siya. Pero sigurado ako, kapag makilala ka niya, posibleng hindi siya maapektuhan sa kabaitan mo. Talaga? Oo. Kabait ka naman talaga eh. Medyo silosa nga lang. Bakit sa'yo lang naman ako nagsiselos ha? Dapat lang. Anong kwento mo? Nakita ko si Daddy. Si Senyor Renato? Alam mo, nung makita ko siya, ibang-ibang itsura niya. Nakakaawa.
Bakit ano ba nangyari sa kanya? Napakasama talaga ni Angelica. Magkasama sila umuwi ni Daddy galing Europa. Nilihim sa akin ni Angelica to. Namiretso sila sa Villa Santibanez. Kinulong sa bodega si Daddy. Tinurukan ng gamot na pampabaliw. Nang malapit na siyang mawala sa tamang pag-iisip niya, hindi pa siya nakontento. Inutusan pa niya si Diego na patayin siya. Mabuti na lang na konsensya si Diego. Hindi niya ginawa. Kasama talaga niya yung Angelica. Minsan na rin yung pinagtangkaan ng buhay ko. Kailan? Nung iniwanan mo ko. Alam mo ba na inutusan niya si Nicandro para barilin ako? Buti na nakaligtas ako. Napakasama talaga ng Angelica na yun. Sukdulan hanggang buto ang kasamaan niya. Sinusumpa ko pagbabayaran niya lahat ng ginawa niyang kahit.